Target ng pamahalaan na institutionalize ang Uplift Committee sa pamagitan ng Uplift Bill. Pag-uusapan sa Legislative Executive Development Advisory Council. Binuo ang Uplift Committee para tutukan ang pagbuo at pagpapatupad ng mga hakbang sa gitna ng energy emergency. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia. Pinalalakas pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mabilis at organisadong pagtugon sa energy emergency na epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sa ilalim ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, 2,000 gas station na sa bansa ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa bawat litro ng diesel sa mga tsuper. Tuloy-tuloy din ang pamahagi ng pinansyal na ayuda sa mga delivery truck at bus driver. Sa susunod naman na 2 hanggang 3 linggo, target ng Department of Social Welfare and Development na tapusin na ang pagbibigay ng 5,000 pisong tulong pinansyal sa natitirang higit 400,000 tsuper na apektado ng mahal na presyo ng langis. We'll make sure na mas konbinyente, mas komportable, mas mabilis. Wala pang 5 minuto po, nakuha ko na yung 5,000. Napakabilis. Tiniyak ng Malacanang na patuloy ang pagtutok ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa epekto ng krisis sa Middle East. Sa darating na May 19, muling magsasagawa ng uplift meeting si Pangulong Marcos kasamang kanyang mga gabinete. Ibig sabihin, 2 beses na lamang kada isang buwan gagawin ang pagpupulong sa halip na lingguhan. Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nagmi-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho. Sa darating na Martes din, isasagawa ang Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Dito inasahang tatalakayin ang posibleng paglalagay sa Uplift Bill bilang isa sa mga priority bills ng administrasyon. Layo ng Uplift Bill na palawakin pa ang tulong na maaring iabot sa mga apektado ng labis sa pagsirit sa presyo ng petrolyo. Yung Uplift Bill ay napag-usapan before, so tignan po natin kung mapapasama ito o kung may iba pang alternatibong maaaring gawin. May 19 po ang susunod na LEDAC meeting. Sa kabila ng balasahan sa Senado, naniniwala ang palasyo na hindi magbabago ang mga panukalang batas na dapat iprioridad ang mataas na kapulungan. Sa LEDAC meeting noong Pebrero, inilatag ni Pangulong Marcos ang 21 panukalang batas na nais niyang isulong ng Kongreso. Kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill, pag-alis ng travel tax at pag-amyenda sa mga batas na tutugon sa pang-aabuso online. Wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi rin ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso. Clazel Cordelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.